'Di ba sabi nila pag seaman ka, makakapunta ka sa buong mundo ng libre at may sahod ka pa. Totoo naman yun, pero may catch. So ito ang expectation versus reality. Story time. Baka inakala nyo, pwede na kayong lumabas sa mga lugar na gusto nyong puntahan at makapag-selfie-selfie, kumain-kain na parang paying guest. No, hindi ganun yun, no? Makakalabas ka naman sa mga lugar na mga gusto mong puntahan. Makakakain ka, makakapag-selfie ka, makakapag-banding pa kayo ng mga kaibigan mo. Pero ito ang catch. Saglit lang. So bago ang lahat, isa nga pala akong kusinero sa isang sikat na cruise line company. Hindi ko sasabihin. Basta hulaan nyo na lang. Halos 5 taon na rin ako sa kumpanya. Gusto ko lang naman ikwento sa inyo ang realidad. Ang expectation versus reality. So, paano nga kami nakakalabas? Meron kaming tinatawag na port day. Yung port day na yon, yun yung araw at oras na yung barko namin ay dadaong sa puerto or port para makapasyal ang mga guest at ang mga crew member. For example, Port of Barcelona. Isa ito sa mga pinaka-paborito kong puerto sa lahat. Pero, majority muna ng guest ay dapat makalabas bago ang crew member. Ito yung pinaka-importante na kailangan mong tignan. Kailangan mo nang bumalik ng bago mag alas 4. 11 ako makakalabas, pero kailangan ko nang bumalik bago mag alas 4. Pero, dahil crew member ako, na mas pinipili ko yung salitang pahinga dahil ako'y gumising ng napakaaga para sa trabaho kong alas 5, lalabas ako ng 11:30, babalik agad ako ng 1:30. Bakit? Kasi ang pasok ko ay alas 3 ng hapon. Meaning, kahit umabot man ako ng alas 4, hindi pwede dahil may pasok akong alas 3. So, kailangan kong bumalik bago mag alas 3. So, hindi sa lahat ng oras, pag sinabing 4 o'clock or bago mag 4 o'clock, kailangan mo nang bumalik. Iisipin mo rin yung balik mo sa trabaho. So, kailangan mo rin mag-adjust. Kung gusto mo bang ituloy yung pamamasyal mo or gusto mo nang bumalik magpahinga tapos bumalik sa trabaho. So ngayon, kukwento ko ngayon yung araw na pagbaba namin sa Barcelona. Nag-book kami ng Uber, 10:30 pa lang. Nakarating kami sa Sagrada around 12 to 12:30. Kasi traffic din, alam mo yun. Hindi lang naman sa Pilipinas yung traffic eh. So nung nakarating na kami nun, syempre parang nagulat kami. Parang, wow, ang laki. Parang gayon. Ba't ka natatawa? Tapos, syempre, alam mo yon yung tipong seaman ka pero limitado yung oras mo na gusto mo na rin bumalik agad. Dahan-dahan lang naman. Hindi naman tayo yung parang paying guest na pwede mo rin libutin ang loob eh. So, parang nangyari, so yung tipong pagka-picture namin, okay, 1, 2, 3, okay na, taka na. Dahil mabilis lang ang oras namin, doon lang kami sa picture sa Sagrada. Kahit marami pang magagandang tourist spot doon sa mismong Barcelona. Dahil nga gahol sa oras, hirap makakuha ng Uber. Doon lang talaga. So pagtapos na magpicture, yung nag-iayaan na kayo na kumain, ay nasa Spain tayo, gusto ko ng patatas bravas. Gusto ko matikman yung authentic na yun. Pero nung tinanong nila ako, sabi ko, Burger King na lang tayo. Pag magda-dine-in ka pa sa mga ganyan, ang tagal-tagal, Burger King, order mo, andyan na agad. Wala eh, ganun talaga eh. Oras talaga yung hinahabol natin eh. Pero at least, kahit sa Burger King lang kami, nakikita pa rin namin yung Barcelona, di ba? Di ba nag-Burger King ka, pero at least, di ba, sa Sagrada, sa Barcelona pa. So, habang patapos na kami kumain, nagbo-book na rin kami ng Uber. So, saan ka nakakita? Nag-book ka ng Uber, pero Lexus ang dumating, naka-sunroof pa. Mga around 1:30 or magtuto na rin nun eh. Tapos, habang bumabiyahe kami, nandun yung saya at ngiti na naramdaman ko kasi pagtapa ko pa lang dun is na-amaze na ako eh. Yung dati nakikita mo lang sa TV, sa Google, ngayon napupuntahan mo na ng ganun-ganun lang. Libre pa. Eh di nakabalik na kami. Diretso na kami sa kabina para magpahinga. Kahit magkaroon lang na isang oras na tulog, okay na kami dun. So yung total nung binyahe namin, simula nung umalis kami hanggang sa makabalik ako is around 2 hours to 2.5 hours. So, ito yung reality as a cruise ship worker eh, na saglit ka lang makakapunta sa isang lugar na gusto mong puntahan. Pero alam mo yun, na-appreciate ko pa rin siya kahit saglit lang. Libre! Bihira lang yun eh, alam mo yun. Wish ko lang din na sana mas matagal pa yung stay namin sa isang lugar na pwede namang umabot ng overnight siguro. Pero at least, I appreciate na ganito yung nangyari. Binigay naman ni Lord sa akin na yung wish ko na makapunta ako sa lugar na ito
Kung ganitong sistema yung gusto nyo, try nyo. Na kahit saglit lang, okay lang. Punta ka naman talaga sa cruise ship para magtrabaho, hindi para gumala lang. Kumbaga, add-on na lang siya. Perks, kumbaga. Diba? Sana nagustuhan nyo yung kwento ko. Like, share, and follow for more.